Ang Microsoft Defender ay nakakuha ng parehong top award tulad ng Bitdefender. Parehong tier, parehong test, parehong buwan. At libre pa ito. Kaya bakit pa magbabayad ng antivirus? Sa isang pagkakataon, akala ko hindi na kailangan. Tapos may kaibigan akong nawalan ng 4 na taong litrato dahil sa ransomware. Sa isang makina na fully protected, na flag ng antivirus ang file. Hindi lang nito maundo ang sumunod na nangyari. Tungkol doon ang buong video na ito. Mabilis na paalala bago tayo magpatuloy. Ang mga link sa ibaba ay affiliate links. Bumili sa pamamagitan nila at kumikita ako ng komisyon nang walang dagdag na gastos sa iyo. Hindi nito binabago kahit isang salita ng sasabihin ko. Kasama na ang parte na nagpapababa ng kita ko. Ito ang eksaktong makukuha mo sa susunod na 9 na minuto. Una, kailangan mo ba talagang magbayad ngayong 2026? Ipapakita ko ang datos mula sa Independent Labs at nagulat ako sa sagot. Pangalawa, aling package ang bibilhin kung magpapasya kang kumuha? Maling pagpipilian ang ginagawa ng karamihan. Pangatlo, may 2 presyo para sa eksaktong parehong produkto. Isa sa kanila ang aking affiliate link at ito ang pinakamasamang deal. Walang ibang gagawa nito ang magsasabi sa iyo niyan. Simulan natin sa hindi komportableng bahagi. AV Comparatives ay may pinakamahigpit na consumer test sa industriya. Live na malisyosong web address sa updated na Windows. Hindi mga sample na nasa folder lang. Totoong banta katulad ng makakasalamuha mo. Iilan lang ang nakakakuha ng kanilang top award. Kasama ang Bitdefender sa listahang yon. At ganoon din ang Microsoft Defender. Yung nasa computer mo na. Yung hindi mo binabayaran. Sa test na yon, 99.5% ang nablock ng Bitdefender. Ang Microsoft Defender ay nagblock ng 99.0%. Kalahating porsyento sa parehong test, parehong buwan. Sasabihin ko, yung bawal sabihin sa affiliate video. Kung malware detection ang gusto mo, maganda na talaga ang Windows Defender. Hindi mo na kailangang gumastos para dyan lang. Pero hindi lang detection ang buong trabaho. Isipin mo kung ano talaga ang nangyayari sa isang atake. Detection yung sandali na napansin ng antivirus na may mali. Ayun na. Yun lang ang buong trabaho. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo ng 2 bagay. Kung may dumaan sa madaling araw at na-encrypt ang iyong mga dokumento, ano ang magbabalik ng mga file na iyon? At kapag nag-type ka ng bank password mo, ano ang pumipigil sa keylogger na nasa machine na para hindi ito mabasa? Ang libreng antivirus ay walang sagot sa kahit isa sa 2. May ransomware section ng Windows at ang inaalok nito ay isang OneDrive backup. Nakakatulong lang iyon kung na-set up mo bago pa may nangyari. Hindi ito kritisismo. Hindi talaga ito ginawa para gumawa ng higit pa riyon. Ito ang pumupuno sa agwat na yon. Una, ransomware remediation. Nagtatago ito ng live na kopya ng iyong mga file habang inaatake tapos isinesave ang mga ito. Nabigo ang detection pero makukuha mo pa rin ang iyong mga litrato. Pangalawa, hardened browser para sa banking. Binubuksan nito ang iyong banking session nang hiwalay sa lahat ng ibang bagay sa system. Wala sa labas nito ang makakabasa ng nitatype mo sa loob. Pangatlo, ang nakakabuwang isa na pinakamahalaga. Isang scan na nakakakita ng lumang software at mahinang settings bago pa man ito mapagsamantalahan ng sinuman. At kinuha ko rin kung talagang gumagana ito. Pinakawalan ko rito ang mga kilalang test malware. May mga download page na hindi man lang tumapos mag-load. Yung mga file na nakalusot, na flag at na quarantine agad. Kaya nilakasan ko, sinubukan ng buong ransomware simulator. Nahuli lahat at sinabi habang nililinis ang mga ito. Kaya heto ang tapat na paghahambing at ibang usapin ito. Hindi ka nagbabayad para sa mas mataas na detection score. Nagbabayad ka para sa recovery layer kapag may nangyaring mali. Kung sulit ba yon sa $35, nasa iyo na yan. Pero ngayon, tamang tanong na ang itinatanong mo. Ngayon, yung parteng walang magsasabi sa'yo. At literal ang ibig kong sabihin, nagagastusan ako dito. May 2 presyo ang parehong produkto at ang mas mura ay hindi sa link ko. Ipapakita ko sa inyo pareho. Ito ang total security sa mismong homepage ng Bitdefender. $49,099. At ito ang parehong produkto sa affiliate page ko. $54.99. Parehong tier, parehong isang account, 5 device, $5 na mas mahal. Kaya kung total security ang gusto mo, huwag gamitin ang link ko. Gamitin ang homepage. Ngayon, ito ang kakaibang parte. Sa tier sa itaas, kabaliktaran na.
Premium security ay $69.99 sa homepage at $64.99 sa akin. Hindi ko alam kung bakit, pero pwede mong tingnan ang dalawa sa loob ng 10 segundo. May isa pang bagay sa parehong pahina sa maliit na gray na text. Lahat ng diskwentong nakita mo ay presyo para sa unang taon lang. At ang regular na presyo ay nakaprint mismo sa tabi nito, $109.99. Iyon ang batayan ng diskwento, hindi ang babayaran mo ngayon. Ang mga discount code ay para lang sa bagong subscription term. Hindi mo na mababalik ito kapag tapos na ang term. Kaya simple lang ang dapat gawin. Kung gagamitin mo ito ng mahigit isang taon, bilhin ang multi-year term habang may diskwento pa. At kung ayaw mong mag-alala pa, i-off ang auto-renewal sa araw na binili mo. 3 clicks lang sa account mo at hindi nito makakansela ang taon na binayaran mo na. Bumalik ka at bilhin ang deal ng sariwa, imbes na automatikong sisingilin ka. Tama ang presyo ng i-record ko ito, kaya tingnan mo ang page. Pero hindi nagbabago ang mekanismo. Kaya alin talaga ang bibilhin mo? 3 sila at mas maliit ang agwat sa pagitan nila kaysa sa tingin mo. Ang Antivirus Plus ay ang engine para sa 3 device. Ang Total Security ay parehong engine sa 5 device kasama ang recovery tools na tinalakay natin. Para sa karamihang household, ito ang tamang tier. Ang Premium Security ay Total Security na may kasamang Unlimited VPN. At dito papasok ang ipinangako ko sa Part 1. Ang gusto ng Bitdefender ay laktawan ko na ito. Ang VPN na kasama sa mas murang 2 tier ay may limitasyon. 200 megabytes bawat device bawat araw. Sinasabi mismo ng app, direkta sa front screen. Safety net lang iyon sa coffee shop, hindi tunay na VPN. Mauubos ito sa isang episode ng kahit ano. Kaya magiging tapat na ako. Huwag bilhin ang Bitdefender para sa VPN. Kung gusto mo ng totoong VPN, bumili ng hiwalay. Bilhin ito para sa protection at recovery layer. Sa bagay na iyon, talagang magaling ito. Kung iyon ang puwang na sinasara mo, nandoon ang link sa description at ang Total Security ang tier na ire-recommenda ko sa karamihan. At huwag kalimutang ikumpara ang presyo sa homepage bago ka magbayad. Hayaan mo akong gawing simple ito, kasama na ang parte kung saan hindi ka bumibili ng kahit ano. Manatili sa libre kung iisang makina lang, halos walang ini-install at hindi mo ginagamit para sa pagbabank. At kung nakabackup na ang iyong mga file sa ibang lugar, protektado ka na. Totoo yon, ipon na lang ng pera mo. Magbayad kung marami kang devices sa bahay, nagda-download ka ng mga bagay, o nagbabank sa makina. O kung ang mga file dito ay hindi na maaaring palitan. Iyon lang ang buong desisyon at wala itong kinalaman sa mga detection scores. Kaya 3 sagot. Kailangan mo bang magbayad? Tanging kung kailangan mo ng recovery, hindi lang detection. Anong tier? Total Security para sa karamihan. At ang 2 presyo, narito na ito sa huling beses. Sa Total Security, ang homepage ay $5 mas mura kaysa sa aking link. Mas gusto kong magbayad kang $5 na mas mura kaysa malaman mo yon ng mag-isa. At alinman ang gamitin mo, ang diskwento ay para sa unang term mo lang. Nakalock na pagka-subscribe mo, kaya mas makatipid ka sa mas mahabang term. At kung hindi pala para sa'yo, may 30-day money-back guarantee. Kaya ang pinakamasamang mangyari ay mag-refund ka, hindi mawalan ng $100. Mga link nasa description. Isa pa. Kung napunta ka sa libreng option, huwag basta iwanan ng Defender sa default settings. May 4 na settings na hindi karaniwang binubuksan ng tao at malaki ang maitutulong nito. Libre pa. Nakalabas na ang video sa screen ngayon. Mag-subscribe kung nakatulong ito at magkita-kita tayo sa susunod.